Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ng isyong ito sa mundo ng social media? Kasong graft and corruption na ipatong sa mga ulo ng mga kapartido nitong si Presidente Kuting. Sigaw ng bayan na transparency when it comes to spending the money sa kaban ng bayan ay hanggang ngayon wala pa rin. Kaya sigaw ng ating mga bayan or sigaw ng ating mga mamamayan, ikulong na ang mga taong katulad ng mga ganito na si Presidente Kuting na kinakamkam ang pera na galing sa kaban ng bayan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na hindi na nga nakapagtiis ang ating mga saligang batas o hindi na nakapagtiis ang ating mga tagapangasiwa ng batas at ipinatong na nga ang graft and corruption na kaso dito sa mga kagrupo ni Presidente Kuting, lalong-lalo na ang mga kanyang kapartido na nanggaling umano sa House of Representatives na mga kongreso. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang ang House of Representatives o ang Congress ang pinakamaduming sangay ng ating mga opisina. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang ang itong mga kongresong ito dahil sa sobrang dami nila ay napakalaking ponto ang naipupunta dito sa House of Congress. Katulad na lamang ng mga hindi naman nating sinasabing lahat ngunit marami ang mga tiwaling mga kongreso na tila ba sa sariling interes lamang ang kanilang iniisip at wala na silang pakialam sa kapakanan ng ating bansa, lalong-lalo na sa mga mamamayan na naghalal at mga rason kung bakit sila nasa posisyon ngayon. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kailangan na talaga ng Pilipinas ng isa pang leader na katulad umano ni former President Rodrigo Roa Duterte upang itong kongresong ito at ang mga tiwaling mga opisyal ay muling magbayad sa kanilang mga kasinungalingan at mga kabalbalan. Well, para nga sa kabuuang impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung meron ka namang pong hinaing, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon. Lagi pong tandaan, as citizen of this country, do not let your thoughts left unspoken. Ano na 'to dito sa ano na 'to, dito sa, video na 'to, video call ho 'yan, eh. Kung yung mga hindi pa ho nakapanood, eh, PM niyo lang 'tong si, Coco Loco. Itong si Coco Loco baka meron ho siyang kopya 'no. Ayun na nga mga kababayan, eto ano lang, obserbasyon lang natin, bakit yung mga naglalabas ng dila ngayong mga panahon na 'to, parang hindi ho gagawa ng matino. Tignan niyo itong si Lisa Araneta Marcos, trip din niyang maglabas ng dila. Itong si Jim Paredes, trip niyang maglabas ng dila. Itong si Atrasamante, trip din ho niyang pero next time sir, nakakahiya ho, nakakadiri. Maglinis ho kayo ng dila niyo, mag-toothbrush ho kayo ng maigi, kadiri ho kayo sir. Na kung ano-ano pinapakita niyo sa mga bata, partida, bishop pa ho kayo niyan, Paano na lang pagka hindi pa kayo naging bishop? Grabe naman. Grabe naman ho itong si Bong Revilla, di lang ho pala nag-courtesy call, nanginain pa diyan sa bahay nitong si Leni Robredo. Alam niyo mga kababayan, kung hindi lang ho nag-viral yung, pagbisita nitong si Vice President Sara Duterte diyan sa bahay nitong si Leni Robredo, baka hindi nga mapo-post sa social media yung pagpunta na yan ni Bong Revilla, eh. Alam niyo nangyari diyan mga kababayan, sinakyan lang ho nila yung hype noong, pagpunta diyan nitong si Vice President Sara Duterte. Sinakyan lang ho nila yung hype 'no, para mapag-usapan, ay yang dalawang, aso na yan itong si Tambaluslos, talagang nagbabalak kung, maging senador yan, tatakbo ho talaga ng senador yan sa 2025, midterm election. Ano ho bang linantakan nitong si Bong Revilla diyan sa pagpunta niya na yan dito kay Madam Leni, aba, sa sarap ng pagkain, talagang, matindi ho ito. Tingin ko hipon 'tong binibira niya. Tapos ito naman kay Bongbong, Revilla ano, dalasan mo yung pag-inom mo ng Coke, Pagkatapos niyan,
tunggain mo yung 2 liters. Coke lang ng Coke. Parang yung amo mo mahilig din sa Coke. Ano ba yan ko? Ayun nga mga kababayan, lipat naman ho tayo dito. Pakita ko lang ho sa inyo. Kung isa ho dito sa mga politiko na to, nakatabi ni Tambaluslos, isa ho kayo sa kanilang nasasakupan, mag-ingat ho kayo dito sa mga congressman na to. Tingnan nyo naman ho, kahit anong kababuyan, kalokohan, kapalpakan, kawalang yaan ang gawin nitong mama na to, linulunok lang ho nitong mga congressman na nakapaligid na yan kay Martin Romualdez. Di ba nakakadiri ho? Habang wala ho silang naibibigay ng dekalidad na serbisyo sa ating mga kababayan, meron pa ho silang, sa bagay, pera ho kasi pinag-uusapan dito, kaya lagi ho natin sinasabi dito sa PHFT, kahit na anong mangyari, hindi ho talaga uunlad ang ating bansa dahil ang sistema ay ginawa para sa mga mayayaman at hindi sa mga mahihirap. No, hindi ho para sa mga kababayan nating mahirap. Ginawa ang sistema na kinapalolooban ho natin para ho nakapabor sa mga mayayaman. Sa mga mahirap, oo, meron tayong protection kahit papaano, pero pagka gustong baliin itong mga walang yang politiko na to, yung kakarampot na karapatang meron tayo, gaganito lang. Ganun lang ho kadali sa kanila. Kunyari, pagka pinatawag ka nila dyan sa House of Representatives, kahit wala ho kayong kasalanan, pagka tumayo na yung si Paduano na parang merong something, at saka yung si Atrasabante, mag-iingat-ingat na kayo. Ang tirador ho nila dyan, alam nyo kung sino tirador? Yung si Boy Contempt, yan, si Paduano. Kaya, yan talagang sistema na kinapalulooban natin ngayong mga panahon na to. Hindi naman ho, ginawa yan para maprotektahan ang mga mahirap, para mapalago ang kabuhayan ng mga mahirap. Hindi ho, para ho mapanatili sa kapangyarihan ng mga nag-aaring-uring pamilya sa politiko. Ngayong mga panahon na to at sa mga nakalipas na panahon, yun ang nakakabwisit. Kaya lagi ko natin sinasabi dito, walang mangyayari hanggat hindi binago yung sistema. Ano ho talaga, pag nagkataon magre-revgov tayo, tapos lahat ng mga walang yasa na politiko gugurgurin, malamang sa malamang. Yung tipong, yung mga military silang hahawak dito sa mga politiko na to, yun, may chance na yung mga mahirap nun. Pero habang kung sila lang nag-uusap kung saan papatungo itong bansa na to, wala ho, huwag na ho tayong umasa. Mananatili ho tayo dito sa ganitong klaseng sistema. Ito, pakinggan ho natin ang speech nitong mga senatorial candidate ng PDP laban. Ito na ho yung mga sigurado. Pakinggan ho natin, unahin ho natin itong si Philip Salvador. Of Mr. Philip Salvador to be the party senatorial candidates in the questions. May we ask the 3 candidates please stand up? And let us ask them if they are going to accept the nomination of the party. Mr. Philip Salvador. Nakauna ba? Magandang gabi po sa inyong lahat. Yun, swabe, sir. Simple lamang po yung sa akin. Araw-araw marami akong batikos na tinatanggap, pero okay lang po sa akin yan. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ko, nandyan lahat ng PDP para sumuporta. Kung ako po'y matatakot doon sa mga pagbabatikos nila, hindi ako PDP. Ako po'y PDP. Mamamatay na PDP. Tinatanggap ko po ang aking nominasyon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat PDP. Mabuhay. Pero kung papipiliin naman ho ako, ito kung baga na pag-uusapan lang, kung papipiliin ho ako at doon sa mga kababayan natin, kinukonsidera ho itong si Lito Lapid sa kanya diyan sa bilang re-electionist diyan sa Senado, bago ho itong si Lito Lapid, yan na lang ho, at least kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba, wala, kumbaga sarado na utak nito mga itong mga botante na to, basta gusto nila si Lito Lapid. Si Lito Lapid do, nakikita lang ho natin yan pagka papasok, yung pagkaka-elect niya at pagka marire-elect siya. Pagkatapos yung pagkabalik niya ho dyan sa Senado, din yun ako maririnig pangalan yan.
Kaya kung ako sa inyo, huwag niyo iboto yan. Ngayon, kung talagang nakaset na utak niyo, na iboboto niyo yan, kahit na anong mangyari, di niyo tatanggalin sa balota yan si Lito Lapid. May pakiusap po ako sa inyo. Kung kompleto na kayo, tapos meron kayong isa na nakalagay, Lito Lapid, parehas yung artista, gusto nyo ng isang artista, talagang gusto nyo ng isang artista. Tipong, sige na, artista, isa. Please, isang artista. Nakikiusap po ako bago tong si Bong Revilla at itong si Lito Lapid. Ito na lang si Ipe. Yun para doon sa mga talagang kumpleto na ang listahan. Nandyan na si Kong Dante, nandyan na si Atty. Vic, nandyan na yung sila Senator Bato, Senator Christopher Bongo. Ngayon, merong isang natitira. Gusto nyong ipasok itong si Lapid. Bago nyo ho ilagay si Lapid, di naman ho kaya itong si Revilla. Ibigay na ho natin dito. At least alam natin, kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wag na ho tayong kumbaga kung ano yung sinabi ni Tatay Digong, doon ho tayo maniwala. Ngayon, sa mga hindi pa nadala, bahala kayo dyan. Po kayo. Thank you. Magandang Senator gabi Boto. sa ating lahat. Ganda gabi, Senator. Nga ba sinasabi natin? Aayaw pa ba ako? Andito na ako eh. Kaya, alam nyo, even before the recent developments, no, I was really I have already decided to run again for re-election. Lalong-lalo na ngayon, na halos araw-araw, kung makita nyo dyan sa Quad Committee ng House of Representatives, na araw-araw binubugbog tayo. Hindi ako papayag na tayo'y bubugbugin na lang na forever. Lalaban tayo. Kaya Saludo. Kayo, PDP, laban. Laban kahit na araw-araw tayong ginigipit, araw-araw tayong sinisiraan, araw-araw tayong Sana magsilbing babalayon doon sa mga nag-e-epal na kongresista. Oo, nasa taas kayo ngayon. Pero hindi magpapatinag itong mga senador na to. Akala nyo, porket sa bagay, mahirap na kasi hawak nila Comelec. Pero laban pa rin. Laban lang ng laban, Senator Boto. upakan, laban pa rin. Laban lang. Hindi tayo atras dito. As I have said, temporaryo lang yan. Bilog ang mundo. Naku po. Bilog ang mundo. Naku. Iikot ang mundo. Correct. Kaya yung mga tao na yan na nanggigipit sa atin ngayon, hindi man ugali ng tatak Duterte, hindi man tatak Duterte yung re-risback. Wala yan. Never yan. Since Never. day one ng aking pagkakilala ng Duterte brand of leadership, hindi Never. ko talaga naramdaman na ginagamit yung kanyang official capacity para risbakan yung kanyang mga political enemies. Never! Kaya, paano natin sila risbakan? Just in case, tayo mag-survive 2025, matawid namin ni Senator Bongo, ni Philip Salvador, Kaya yan, at kaya. kung sino pang sasama sa ating partido, pag matawid natin ang 2025, ipakita natin na tayo'y tumakbo, naging politiko, para magserbisyo at gumawa ng maayos, hindi para manira ng kapwa. Yun lang ating hinahangad. Kaya sana, with the help of each and every one of us here, andito sa loob ng bulwagang ito, ipakita natin yung pamamaraan ng ating partido na PDP kung paano tayo magserbisyo. Hindi tayo dapat pupunta sa gutter politics. Yun lang po ang aking masasabi. Maraming salamat. Magandang gabi sa tila. Senator Bongo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Senator. Unang-una, Ito, sure ball to, sure ball. maraming salamat Manalo to. po sa lahat ng mga naririto. Yung 2014 pa lang, kukonti pa lang yung sumasama, umiikot sa atin, kasama si then Mayor Rodrigo Duterte. Yung mga muka na naalala ko noon, yun pa rin yung muka na nandito pa rin ngayon. So, salamat po sa inyong tiwala at suporta.
palakpakan po natin ang ating Tatay Digong. President Duterte, salamat. Hindi po magiging successful ang kanyang administration kung hindi po dahil sa inyong tiwala at suporta. Kami naman ni Senator Bato, Philip Salvador, gusto po naming ipagpatuloy yung gobyernong may tapang at pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Maraming salamat po. Patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Hindi naman po ako politiko na mangangako, pero yung mga magagandang programa po ni dating Pangulong Duterte, alam naman natin, nakapagdulot po ito ng pagbabago sa buhay ng Pilipino. Alam niyo, mga naninira dyan ngayon, sila mismo yung unang panahon na sumisip-sip. Di ba? Tapos, Mayor, ang ganda ng ginagawa mo. Tama po yung sinabi ni Senator Bato. Bilog naman po ang mundo. At nasa atin po ang katotohanan, nasa atin po yung tapat na panunungkulan, yung tatak Duterteng panunungkulan po. Yun lang po ang ipagpatuloy po natin. Ako naman, bukas ang aking opisina para sa inyong lahat. Sanay naman po ako sa trabaho. God willing, ansala, kung gusto pa ni Allah, ng Panginoon, na makapagserbisyo pa kami, patuloy po namin yung gobyernong may tapang at malasakit sa kapwa Pilipino. Salamat po. Tatay Digong, Mayor Baste, President Robin Padilla, salamat po for sticking with the former President Duterte. Salamat sa mga narito, Greco Belica ng PDDS, Philip Salvador, MRRD, salamat sa MRRD! Kayo yung may kasalanan, kayo yung namilit sa kay Tatay Digong noon. Hindi nyo siya tinigilan. Pero, ang nakinabang doon, ang anak natin. Ang nakinabang noon ay kinabukasan po ng ating bayan. Correct. Kayo na po ang humusga pagdating ng panahon. Yung ginawa ni Tatay Digong po ay para po sa kinabukasan ng ating mga anak. Hindi po mababayaran ng kahit ano po ang sakripisyong ginawa niya para sa ating bayan. Ang Pilipino na po ang husga pagdating ng panahon. Sa darating na halalan, kayo na po ang humusga kung nagtatrabaho ba po si Tatay Digong noon. Kung ano pong pagbabago na nidudulot sa buhay ng Pilipino. Muli, maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Tinatanggap ko po ang nominasyon bilang senador muli ng PDP. At asahan nyo, magsiservisyo po ako sa inyo sa abot ng aking makakaya. Yan po ang pwede kong ialay sa Pilipino, ang aking kasipagan sa pagtatrabaho. Maraming Sa bahagi unang video natin na to, pakinggan ho natin ang pagsasalita nitong si Atty. Vic Rodriguez dyan sa Cebu. Ito, akbang ng Maisog, Cebu. Pakinggan ho natin ang sasabihin nitong si Atty. Vic. Isaya ng ating bayan that happened 52 years ago, September 21, 1972. Ingat dyan. At kayo, ako ay nagkakaisa at ako ay makburito sa inyo sa Cebu ngayong hapon. Kahit na po meron ding gagawing o ginagawang luksang bayan sa Maynila ngayon, ako ho ay na-request na makapiling ninyo ngayong hapon. Kaya dali-dali kagabi ay naghanap po kami ng flight papunta dito ngayong umaga. At I am here with you today. I'm very honored with your request that I join you today. Mahalaga kasi sa amin, sa hakbang ng Maisog, sa ating lahat, na malinaw kung ano ang ating mga ipinaglalaban at ano ang layunin at adhikain ng hakbang ng Maisog. Kagaya po ng napaliwanag kanina briefly ni Atty. Irene, ang hakbang ng Maisog is calling for transparency, accountability, peace, and security. Nananawagan sa isang pamahalaan, isang gobyerno, isang pamumuno na may pag-aninaw, may pananagutan, may kapayapaan, at may seguridad. Simulan po natin sa transparency. Way back when we were campaigning in 2022, even before 2021, ang direksyon ng kampanyang yon
ay towards nation building, ay towards national unity, towards continuity. Subalit 2 years pa lamang, less than, ang nasaksihan natin ay political persecution. Ang nasaksihan natin ay ang talamak na graft and corruption. Ang nasaksihan natin ay ang pagsasalaula, paglalapastangan sa karapatang pantao at higit sa lahat sa ating saligang batas. Kaya naririto, nababasa ninyo, defend the flag, protect the Constitution. Yan po yung mga nakalagay, Marcos resign. And they cannot fault us for doing what we're doing because this is within our constitutional right. Ang ating karapatang payapang magtipon-tipon at payapang magpahayag ng ating saloobin at disgusto sa uri ng pamamalakad ng administrasyon ng kasalukuyang Pangulo si Bongbong Marcos. Atin po silang panagutin, leadership and government and governance with transparency. Ang ating pong budget ngayong taon sa Pilipinas ay 5.7 trillion pesos. 5.7 trillion. At mahigit po sa 800 billion pesos na yan, hanggang 1.2 trillion pesos daw. Yan ho, kung sakali ho nga tumakbo yan ng pagka-senador at sa tingin natin tatakbo yan, kailangan ho natin siya sa Senado, no? Sana pagtulong-tulungan ho natin, Congressman Marcoleta, Senator Bato de la Rosa, Bongo, yang si Attorney Vic Rodriguez, yung talagang mga bagong mukha ho, di ba kayo nagsasawa? Senator Bato at Senator Christopher Bongo, mga bago pa rin ho yan. Re-electionist ho yan, hindi pa ho nagtagal ng dekada dyan sa dyan sa Senado, pero ang dami na ho nilang nagawa. Yung accomplishment na nagawa nila dyan sa Senado, ramdam na ho ng mga ordinaryong Pilipino. Ay napupunta sa hindi natin nalalaman. Doon sa tinatawag na pork barrel ng Pangulo, pork barrel ng mga mambabatas. Naku po, Kaya yan ho, nasa pang-siyam na buwan na tayo ng taong kasalukuyan. Papasok na po ang Oktubre sampung buwan na. Subalit hindi nila sinasagot nasaan yung 800 billion pesos na unprogrammed appropriation na yan. Saan ninyo ginasta, saan ninyo ginamit yung 800 billion pesos na yan? Hanggang ngayon, sila ay nagde-debate na, nagde-deliberate na, nag-hearing na ng budget for next year, 2025. Ang budget for next year, hindi na 5.7 trillion pesos. Ito po ay 6.35 trillion pesos. Nagde-debate na sila doon, hindi pa nila sinasagot nasaan ang pera naming mga Pilipino. Yun. Hindi Yun ho pa yun, nila no? sinasagot saan nyo ginastos ang perang yan. Paano nyo ginastos at sino ang may malinaw na pananagutan sa perang yan. Sapagkat yan po ay hindi pera ng mga kongresista, hindi po yan pera ng mga senador, hindi po yan pera ni Bongbong Marcos. Yan po ay pera nating Yan. bawat Pilipino. Yan ang mga gusto kong naririnig. Yan ang Attorney Vic na talagang hinihintay natin. Mga ganyang kahanghang ng mga banat. Palakpakan ho natin itong si Attorney Vic Rodriguez. Palakpakan ho natin. Yan, Attorney. At sa tingin naman ho natin, base sa track record ng mama, nakita ho natin siya na nagtrabaho dyan sa Malacanang. At paano ho niya tinayuan yung mga kaloko ni Lisa Araneta Marcos. Sa tingin ho natin, nasa tama itong mama na to. At sana maisaayos lahat ng ginulo nitong si Marcos Jr. pagka tapos itong administrasyon na to. Pagtulong-tulungan ho natin itong si Atty. Vic. Kung di ho siya kilala ng kapitbahay nyo, kaaway nyo, kung sino man na malapit sa inyo, i-share nyo lang ho itong video na to. Kaya po dapat kayo ay makialam. Kaya po kami naman sa Hakbang ng Maisog, ipinapaabot namin sa inyo, pilit pinasisimple at pinakaklaro
ang mga malalalim na usapin na may kinalaman sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Bukod dyan sa 800 billion pesos na yan, noong nakaraang State of the Nation Address, this was July 23 of this year, ipinida doon ni Pangulong Marcos na 5,500 flood control programs na raw ang nagawa na nila sa loob ng kanyang 2 taong panunungkulan pa lamang. 5,500 flood control programs. Subalit makalipas ang 2 araw, binayo ng bagyo ang malaking bahagi ng Luzon. Siguro inilan din kayo rito sa Visayas, yung bagyong Karina. Sinabayan pa yan ng habagat. Ano ho ang nangyari? Malaking bahagi ng Luzon nalubog po sa baha. Lagpas tao, lagpas bahay. Nasaan yung 5,500 flood control programs na yan? Bukod po dyan, 2 weeks ago or 3 weeks ago, more or less, binisita na naman tayo ng isa na namang bagyo. If I'm not mistaken, si Bagyong Enteng, sinabayan na naman ng habagat. Baha na naman po ang kalakihang bahagi ng Metro Manila. At malaking bahagi rin ng Luzon, muli na namang binaha. Nasaan yung 5,500 flood control projects na yan? Hindi nila pwede sabihin ito ay fake news. Bakit? Ito ay inanunsyo mismo sa kanyang State of the Nation Address. Yung kanyang report sa taong bayan. Yung kanyang report sa ating mga Pilipino kung ano na ang kanyang nagawa sa loob ng 2 taong panunungkulan. Wag ho ninyong tingnan lang yung 5,500 flood control programs. Lagyan po natin ng halaga para lalo ninyong maunawaan. Yung 5,500 flood control programs na inaangkin ng administrasyon ni Marcos na kanilang nagawa na upang bumuti ang ating pamumuhay at mawala ng baha. Yan ho ay nagkakahalaga ng 500 billion pesos na kanilang inubos sa loob ng 2 taon lamang. My goodness! Importanteng nalalaman Grabe nyo naman. ito dahil ang usaping ito ay tagos hanggang ating kaloob-looban, hanggang ating sikmura. Correct. Ninanakaw ang 800 billion pesos, nawawala ang 500 billion pesos. Meron na ba kayong mabiling murang bigas sa mga panahon ngayon? Ginagawa nilang political lahat. Bago magsona, sinabi nila lalabas na sa mga merkado ang 29 pesos kada kilong bigas. Tapos na ho ang SONA, 2 buwan nang nakalilipas. Meron ho ba kayong nabiling 29 pesos na kilong bigas sa mga palengke? Ang nakakaramdam ng hirap at pasakit ay ang mga ordinaryong Pilipinong kagaya ko, kagaya ninyo, kagaya nating lahat. Kaya tayo ay naririto sa luksang bayang ginagawa sapagkat ang problema 52 years ago, we still talk about it today. Ang problema nung 52 years ago, korupsyon, korupsyon, korupsyon. Ang problema ngayon, 52 years after, at yung junior na ang Pangulo, korupsyon, korupsyon, at higit na korupsyon pa rin. At ang matindi ho dito, gusto niya hong sundan ang yapak ng kanyang ama na si Marcos Sr. Hindi ba kayo nagsasawa? Hindi ba kayo nagagalit? Kaya maging makasaysayan sana ang araw na ito sa atin lahat, hindi lamang dito sa Cebu, kundi sa bawat Pilipino saan mang bahagi ng mundo na nanonood at nakasubaybay sa iba't ibang social media platforms at mga vloggers na naririto at nakikisa ngayong hapon. Ngayong araw, sana'y magsimula na tayo ay magdeklara ng gera laban sa korupsyon. Magdeklara tayo ng gera laban sa mga korap na officials. Laban! Laban! Lalaban tayo! Laban, laban! Huwag ho kayong makontento
doon sa ipinapamahagi ng gobyernong ito ni Marcos administration sa ayuda. Alam mo ninyo, yung ayuda, mahalaga yan pag panahon ng kalamidad. May bagyo, may baha, may lindol, kung ano mang sakuna. Subalit ang ayuda ay hindi kailanman magiging economic policy at hindi dapat gawing polisiya ng gobyerno. Dahil hindi kakayanin ng gobyerno mamigay lang ng mamigay ng pera kung wala naman itong sapat na buwis at revenue at pinagkakakitaan. Yung ayuda ho ay inaabuso nila at ginagamit lamang para bilhin ang inyong pagkatao. Para bilhin ang inyong boto. Tama. Para Rodriguez, huwag niyo hong kalimutan kung sakaling talagang nag-file na ho ng COC itong si Atty. Vic Rodriguez. Rodriguez ho, tandaan niyo ho, Rodriguez, kailangan ho natin yan sa Senado. Vic Rodriguez. bilhin at tapakan ang inyong dignidad. Subalit, sino ba naman ho, ako o kami sa hakbang ng maisog, pangunahan ang inyong desisyon? Kung kayo ho, masaya na sa pagtanggap ng ayuda, sa Pero ano ho mahirap ang tatahakin nating laban para maipanalo itong si Atty. Vic. Pero pagka nagsama-sama tayo, nagtulong-tulong, lahat ng OFW talagang kinampanya sa kaniyang mga kamag-anak sa Pilipinas at yung mga kamag-anak ng kanyang mga kamag-anak talagang ibinalita itong si Vic Rodriguez, hindi humalabo na maipapanalo ho natin itong mama na to. Lalo ito Congressman Rodante Marcoleta, Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, at yung iba pang i-endorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun talaga ho susundin natin dyan. pagpila sa napakahabang pila sa ilalim ng init ng araw, who are we in maisog na sabihin, huwag kayong makontento. Pero sa tingin ko naman, lahat tayo dito sa plasang ito, nung mula pagkabata hanggang ngayon, hindi natin pinangarap na paglaki natin, pagtanda natin, ang pangarap natin ay makapila at makatanggap sa ayuda mula sa pamahalaan. We all deserve a better life. We all deserve a better government. We all deserve a better governance. And that is why Hakbang ng Maisog is here to speak for you, to fight for you. Subalit, kinakailangan magkaroon tayo ng pagkakaisa. Kinakailangan kayong manindigan at kinakailangan iparinig ninyo ang inyong tinig at hindi na pagpayag sa pagsasalaulang ginagawa ng gobyernong ito sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon. Yan po ang Hakbang ng Maisog na humihingi ng transparency. Tumungo naman po tayo sa accountability.